Pag-usapan natin ngayon ang reaksyon ni Secretary Juan Ponce Enrile sa isang post ni Mr. Jose Alejandrino. Si Jose Alejandrino ay presidential advisor ng dating Pangulong Fidel V. Ramos. Naging consultant din siya ni PRRD nung si PRRD pa ang nakaupo. Okay, so pagkakalam ko, magkasing edad itong si Jose Alejandrino at JP Enrile. Mas matanda lang si Secretary Enrile. I think dati magkaibigan. Okay, basahin ko itong post ni Jose Alejandrino. President Assad of Syria has fled the country. U.S. House of Representatives cuts off funding to Ukraine, whose army is collapsing on all fronts as Russian army advances rapidly. French government has fallen. Who is next? Ayan, nagtatanong lang naman, sino kayang susunod? Syrian president, wala na eh. Ukraine, baka mamaya matatalo na sila. French government, fallen. So, anong gobyerno ang susunod? Ayun, nag-react na itong si JP Enrile. Sabi niya, Jose Alejandrino, you referred to the political situations in Syria, Ukraine, and France, and you asked who is next. My answer is, surely not the Philippines. Yan, pinagtanggol niya ang ating bansa. Okay naman. Bakit daw na hindi babagsak ang Philippine government? Ito ang sabi niya. The country is economically and politically stable despite disgruntled noises from some political players. Stop lang muna ko. Economically, are you happy with our economy? Siguro, yung mga mayayaman lang, kailang yung mga hirap na hirap talaga. Happy ba kayo? Itong political situation, stable daw, sabi ni Secretary Enrile. Agree ba kayo? Next, sabi niya, the President and his cabinet are functioning normally, unperturbed by the seeming distractions. The Senate and the House of Representatives are intact and functioning well. Ano masasabi nyo? Ako, as far as Senate is concerned, okay ako. Kailang sa House of Representatives, functioning well. Pagpasa ng mga batas, okay siguro. Kailang itong ginagawa nilang Quadcom, Committee on Good Government, tinatarget si BP Sara, impeachment, I don't know. Parang hindi na ako maligaya sa Congress. Senado, okay ako. Okay, ito pa. Sabi niya, no factionalism or cracks in the PNP and AFP. Ako, agree ako nito. Solid ang PNP and AFP. Ito ang mabigat. Dito tayo mag-discuss ng mahaba. And the people are more than fairly satisfied with their government. Mga Pilipino daw, fairly satisfied. Ibig sabihin, happy. Hindi naman very, very happy. Kailang fairly satisfied. Okay lang, mapagtyagaan. Happy. So, diyan tayo mag-discuss mamaya. Basahin ko lang yung buong ano niya. Besides, our geographical features do not lend itself to major social adventurism. Of course, there will always be some who would test the waters. That is given in a democracy like ours. But I am confident that our society is resilient enough to exist and persist in spite of the wranglings and maneuverings going on. So matibay daw ang gobyerno natin ngayon. Okay, so may magbasa lang ako sa mga comments. Trey Hill, sabi niya, Jeep Enrile, ha ha ha.
Are you out of your mind, sir? Paano kayo nakakapag-isip ng isang opinion? Di nyo man lang pinag-isipan natural kung di siya talaga, nako, may masamang sinabi. Ayoko na lang tungkol sa pulburon. Hindi ko na itong basahin. Kaya lang, against kay Jeep Enrile itong Joyce Buangay. Sabi niya kay Jeep Enrile, credibility and reliability po. Konti pa lang po ang mga blank noon. Again, masamang salita. Directed to the government. Huwag kong basahin. Giselle Hagos, sabi niya, Jeep Enrile, you don't have credibility. Transmec Sinay, Jeep Enrile, matanda ka na nga sir, pahinga ka na lang po. Minsan na din po kami napahamak ag nagtiis sa kagaya mo. So, sumagot si Jeep Enrile, precisely, I do not agree with your conclusion. That is why I want a clarification, but it seems you are just talking without thinking. I conclude that the subject is beyond your So nagano na. Ito, Franchi Perez, sabi niya, why do others need to be reactionary? Diba, JP Enrile, just relax, old man, enjoy your senile life. Lorna Grace Puentes Pina, you are out in touch with reality, Mr. Enrile. Since this administration started, no tangible projects have been visible. And see the flood control projects by the billions. Where it is now, same with our PhilHealth, SSS, GSIS, paano na? Okay? So may Josephine Leistro, sabi niya, please answer GP Enrile. Lorna Grace Puentes Pina, you do not have experienced the reality on the ground, Mr. Enrile. And then, sabi naman ni Milita Airok Chang, true, agree siya kay Puentes Pina, walang experience reality on the ground. Okay, so doon tayo mag-focus yung sabi ni Secretary Enrile na the people are fairly satisfied with their government, with this present government ngayon. So kayo mga kaibigan, satisfied ba kayo? Paki-comment ko no. Kumusta ang dalawa lang ang i-focus nating diskusyon, yung corruption sa bansa. Meron bang corruption? Si Secretary Enrile may post siya mismo nung after yung mga bagyo na sunod-sunod. Sabi niya, ngayon lang nangyari ito na ang isang concrete na tulay na-wash out dahil sa malakas na hangin. Very weird. Ngayon lang nangyari. I'm 100 years old. So, may yumaman, may ibinulsa. So, ibig sabihin, corruption ang tinutukoy niya. So, nakikita ba ni Secretary Enrile ang corruption na nangyayari sa gobyerno ngayon? O wala lang? Bakit niya nasabi na fairly satisfied ang mga Pilipino? Mismo na si Ka Tunying, Anthony Ka Taberna, na kilalang supporter ng Marcos administration, siya na ang napuno na ang salok. Anong sabi ni Ka Tunying? Garapalan, talamak na ang korupsyon sa administrasyong ito. Ang in-specify niya yung mga komisyon ng mga senators and congressmen. In-specify. Pag hindi magsalita ang Pangulong Marcos tungkol nito, ibig sabihin kinukonsinti niya. Nagsalita na ba ang Pangulo tungkol sa korupsyon? Wala pa akong naririnig o nababasa. Paki-comment ko, no? So, yun lang. Kung ako ang inyong tatanungin,
hindi ako happy sa nangyayari ngayon na korupsyon sa gobyerno. Hindi ako nangyayari sa palaging pagtaas ng presyo ng bilihin. Hirap ng taong bayan. Hindi ako satisfied sa serbisyo ng ibang ahensya ng gobyerno. Hindi naman lahat. Specifically sa social services, hindi ako happy sa nangyaring ayuda. Kasi sinasamantalang ayuda, band-aid solution yan. Hindi ako happy sa kaguluhan sa politika ngayon, itong ini-impeach nila si VP Sara na lumalabas political motive. Gusto nilang i-disqualify si VP Sara sa 2028. So I don't know sa inyo kung agree ba kayo kay Secretary Enrile na sabi niya fairly satisfied ang mga Pilipino sa administrasyong ito at matibay ang administrasyon, hindi ito susunod sa Syria, sa Ukraine at iba pang bansa.